Sige mga kaibigan, ako si Hari Sultan. Naisip niyo na ba kung bakit walang mga teroristang pag-atake sa UAE, Singapore o Saudi Arabia? Well, dahil kahit na Muslim countries ang UAE at Saudi Arabia, naiintindihan nila kung anong ibig sabihin ng politikal na Islam. Matagal na nagbababala ang mga politiko mula UAE sa kanluran tungkol dito. Tingin ko, mga 10 taon na ang video na ito. Gusto ko lang makasiguro na tama ang intindi mo. Darating ang araw na mas marami pang matitinding ekstremista at terorista ang magmumula sa Europa. Dahil sa kakulangan ng pagpapasya at sa pagsubok na maging politically correct. O sa pag-aakalang, alam nila ang gitnang silangan at alam nila ang Islam at mas kilala nila ang iba kaysa sa atin. Oh, At pasensya na, pero iyon ay purong kamangmangan. ang panahon na tinutukoy niya ay ngayon, sobrang halata na. Lalo na mula noong COVID. At least, siguradong pagkatapos ng Oktubre 7. Alam natin nangyayari yon sa likod ng eksena. Pinag-uusapan ko na ito mula 2018 at mas tumindi pa ang paninindigan ko matapos ang COVID. Nung nangyari ang Oktubre 7, inisip ko na tapos na ang trabaho. Huwag niya akong masamain. May nagagawa naman tayo. Malaki ang nagagawa natin tungo sa de-Islamization ng kanluran. Okay, napakaraming senador at mga kongresista ang nagsasalita sa Amerika. Ang mga partidong pampolitika tulad ng Restore Britain, Advanced UK ay lumalago. Ang One Nation ni Pauline Hanson ay lumalago rin sa Australia. Kaya malaki ang nagagawa natin. Kaya, alam mo, hindi tayo dapat lubos na panghinaan ng loob tungkol sa kalagayan ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, mapapaisip ka sa mga taong patuloy pa rin nagpapakumbaba sa kanila. Yung mga tao na parang, oh, hindi ito tama. O na hindi na talaga gumagana ngayon. Ano ba talaga ang tinitingnan o iniisip nila? Yung mga gays for Gaza, binubugbog ng mga Muslim ang mga bakla sa karamihan ng bansang Muslim. May opisyan na pambubugbog sa mga bakla sa ilang Muslim na lugar. May mga gays for Gaza pa rin. Dati, akala ko welcome ang lahat ng refugee at maganda ang Islam. Kailangan pa silang maapektuhan ng personal para magbago ng opinyon. Pero tingin ko, sobrang indoctrinated na sila kaya hindi na magbabago. Naalala ko tuloy ang isang Pranses na pabor sa mga refugee. Nagpatakbo siya ng NGO para sa mga refugee. Noong 2 taon na ang nakalipas, may kaguluhan sa Pransya kung saan nakita ang mga Muslim na tumatakbo na may TV at PlayStation. At binugbog siya ng mga refugee na yon. Pero di pa rin nagbago opinyon niya. Isa siyang refugees welcome na tao. At siya ay winasak, binugbog ng mga refugee na ito. At naisip mo, bafo. Kahit ganon, nanindigan pa rin siya at nanatiling pro-refugee. Ang mga tao namang yon ay babagsak at gusto tayong isama. Siyempre, tos puso akong naniniwala na ang karamihan sa mga taga-kanluran ayaw talaga nilang bumagsak. Makikita natin ang bulang ito ng malugod na pagtanggap sa mga refugee. Gays for Gaza. Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Tigilan ng Islamophobia. Liliit pa ang grupong yan. Patuloy itong liliit ng liliit hanggang sa dumating ang panahon na hindi na nating mapapansin ang kanilang presensya. Pakiramdam nila malakas ang boses nila dahil aktibo sila sa social media sa pagpapalaganap ng ideya. Hindi magtatagal dahil lalabas pa ang mga video. Tingnan mo ang taong ito, itong aktivista mula UAE, si Amjad Taha. Napakahalaga na basahin ang sinasabi niya. Sinasabi niya, at babasahin ko ang sinabi niya. Muslim Brotherhood Society sa Universidad ng Manchester. Sige, mayroong Muslim Brotherhood Society sa Universidad ng Manchester. Ang pakikipag-usap sa mga babae ay magdadala sa iyo sa impyerno. Ang nangyari noong Oktubre 7 sa Israel ay nagdulot ng mas maraming nagbalik loob sa Islam. Ang mga jihadist ng Hamas at mga Muslim na nanaksak sa London ay magkakapareho ng kapalaran. Ito ay hindi kampo ng ISIS sa Syria. Ito ay hindi Al-Qaeda sa Sudan o Afghanistan. Ito ay hindi Wahhabi ekstremismo sa Saudi Arabia. Ito ang Universidad ng Manchester. Kaya nagdesisyon ang UAE
na hindi na nila ipapadala ang kanilang mga anak upang mag-aral sa mga universidad sa Britanya. Maglaan ka ng sandali, okay? Ito ay isang mahalagang sandali na nasasaksiyan natin sa loob ng mga siglo. Okay. Sa halos 400 tao ng mga universidad sa Britanya tulad ng Oxford, Cambridge. Hindi ko alam sa Universidad ng Manchester pero Oxford at Cambridge ay status symbol. Alam mo, tulad ng maalala ko sa Pakistan, o Harvard o Oxford ba ang pupuntahan mo? Ito ang pinaka-ultimate na bagay. Saan ka mag-aaral? At syempre, malaking bagay din ito sa UAE. Pinapapadala nila ang prinsipe nila para mag-aral sa Oxford, Cambridge o Universidad ng Manchester. Pero hindi na ngayon. Dahil tingnan mo ang sermon sa Universidad ng Manchester. Sige, pakinggan natin. Siguradong hindi naman ganun kasama. Universidad ng Manchester, ang Islamic Society na pinangungunahan ng ating kapatid na si Ali. At nagkaroon ng 400% pagtaas sa mga nagko-convert sa al-Islam sa buong Europa. Walang tiyak na paraan para masukat ang bilang na yan. Noong 2014 pa ang huling bilang na nakita natin, may nitong pagkawalang ng 200,000 katao. Sa tingin ko, nawala ng Islam ng 200,000 o 160,000 katao sa ibang relihiyon, kaya may netong pagkawala. Pero naiintindihan ko na lumana talagang survey na yon. Noong 2014 o 2016 pa yon. Hindi ko pa nakita ang numerong ito kahit saan. Madalas gumamit ang mga Muslim ng mga numerong gawa-gawa para itaas ang moral ng kanilang dai at mga nagdadawa. Kahit maraming puti ang nagko-convert sa Islam, paglipas ng ilang taon at nalaman nila ang totoong kalakaran, nagkakahiwalay sila ng asawa. Karamihan sa mga nagko-convert sa Islam ay dahil gusto nilang magpakasal sa isang Muslim. Madalas ay lalaking Muslim. Lahat ng emosyonal na taong nagsasabing, ika-7 ng Oktubre, Gaza, genocide. Napakabobo nun. Yung sinasabi na nagko-convert ang mga tao sa Islam dahil umanga sila sa tapang ng mga Muslim matapos masaksihan ang genocide. Napakahina at napakabobo ng premise na yan. Para nagko-convert ka sa Judaismo matapos mong masaksihan ang pagdurusa ng mga Hudyo noong Holocaust. Ibig kong sabihin, pwede mong kilalanin ang pagdurusa ng isang tao, pero hindi ibig sabihin nun na totoo ang relihiyon nila. Sige, hindi ibig sabihin nun. Kaya ang mga taong ito ay mapanlinlang at sinungaling. Kaya huwag kang basta maniniwala agad sa nakikita mo. Huwag na huwag. Huwag na huwag kang maniniwala agad sa nakikita mo. Panivalaan mo agad kapag sinabi nila ang gusto nilang gawin sa'yo. Simula nung ika-7 ng Oktubre, Kahanga-hanga. 400% na pagtaas, mga pare. Nagigising na ang mga hindi Muslim. Hindi sila nagigising. Pinipili lang nila ang mga may asol na buhok at singsing sa ilong. Maraming transgender ang nagko-convert sa Islam kaya ito nauuso. Naalala ko, noong dekada 2000 naging uso rin ang kabala. Noong maraming Hollywood celebrity ang nahilig sa kabala. Pero hanggang ngayon, di ko pa rin alam kung ano ito. Parang may kaugnayan sa mga Hudyo, pero di ko talaga alam. Kaya uso lang talaga ito. Kilala ang mga taga-Kanluran sa pag-explore ng iba't ibang kultura. Halimbawa, sumikat noon ang Harinama, Hare Krishna, Yoga, Kabala, at ngayon, Islam naman ang uso. Hindi ko inakalang mangyayari ito. Pero ganyan talaga sa malalayang lipunan. Pinapayagan kang maging kahit sino ang gusto mo. Pero maraming tanggarin sa mga malalayang lipunan. Sige, may mga tanga rin sa atin. Kaya susubukan ng mga tangan nyo ng iba't ibang bagay. Alam mo na, itong mga may kulay ubing buhok at hikaw sa ilong, ganyan talaga. Pero pagkatapos nilang maintindihan ang totoong kalakaran ng Islam, marami rin sa kanila ang umaalis. Marami talaga ang umaalis. Ang mga pandaigdigang digmaan ay humihikayat sa mga Briton na mag-Islam. Ang pagdami ng mga nagko-convert kasabay ng digmaan ng Israel sa Gaza. 20% ang lumipat sa Islam, sinisisi ang Israel dahil sa Tehran. 20% ng 20% ng mga Briton? Kalukuhang numero. Talagang kalukuhang numero, ipakikita ko sa'yo. Resulta ng census noong 2021. Sige, ipakikita ko ito sa'yo. Bagamat ito ay bago ang October 7. Gaya ng sinabi ko, hindi ako basta-basta naniniwala sa mga taong ito. Noong 2001, ang Britanya ay may nitong populasyon na 71%
ng mga taong napakilalang Kristiyano. Tingnan mo ang linya. Bumaba sila hanggang saan? 47%. Sige. Pero tingnan mo itong linyang ito. Habang nababawasan ang Kristyanismo, dumarami ang walang reliyon. Hindi ko ito ipinagmamalaki dahil marami sa kanila ang woke at nagdadahilan para sa kanila. Pero pansinin mo rin ang pag-usbong ng Islam. Wala 1% naging 7% na sila. Kaya ang mga Kristiyano ay napupunta sa kategoryang walang relihiyon, hindi dito. Hindi sila napupunta dito. Ang paglago ng mga Muslim ay dahil sa migrasyon at sa sobrang taas ng kanilang birth rate. Iyan ang dahilan. Pero sasabihin pa rin nilang bago 2023 ito. Kaya gusto ko munang makita ang opisyal na numero bago maniwala dahil hindi yon totoo. Nagsisinungaling ang mga taong ito. Sikat ang mga taong ito sa pagsisinungaling. Mga Palestino, mga kapatid ko, ang kanilang mga anak ay pinasabog at napira-piraso. Ito ang itinakda ni Allah. Pinili ito ni Allah. Bakit ako magagalit? Hindi nyo yan matututuhan sa libro, mga pare. Hindi ba sila agad napupunta sa pinakamataas na bahagi ng Jannah bilang mga martir? Dahil sila'y di makatarungang. Pinatay. Meron bang taga London dito? Ano ang London? Kabisera ng saksakan. Naway ingatan ka ni Allah, pero ang pananaksak ay parang omelet lang, may biglang namamatay. Hindi ba nakakatawa na pati ang mga radical na Muslim ay pinagtatawanan ng London dahil naging stabbing capital ng mundo? At alam naman natin na hindi ito dahil sa mga katutubong Briton. Kaya ang ating mga gobyerno ay todo effort, nagsipsip sa kanila at ginawa ang lahat para mapasaya sila. Ano ang kanilang nakamit sa huli? Hindi masaya ang mga taong ito. Galit pa rin sila sa'yo. Gusto ka pa rin nilang gibain. At para itong kusang tinuturukan mo ang sarili mo ng isang nakamamatay na virus. Bigyan mo pa ako. Gusto ko pa. Wala talaga itong saysay. Naiintindihan ko kung bakit maraming nahuhumaling maniwala sa sabwatan. Hindi ko alam. Maaring may ilang elemento ng sabwatan. Maaring may ilang tiwaling politiko. Sinadya ito, lanado ito base sa ideolohiya, hindi dahil sa korupsyon. Lanado ito base sa ideolohiya. Ang mga ideolohista na ito ay talagang sira ang ulo. Totoong may mga bisyon sila para sa sarili nilang utopia, kung saan ang lahat ay basta-basta lang naglalakad-lakad. Ang mga tao mula sa iba't ibang lahi at kultura ay nagkakaisang namumuhay ng payapa. Maintindihan kung ganyan ang pananaw mo, siguro mga 30 taon na ang nakalipas, o baka 60 taon na ang nakalipas. Kasi naiintindihan naman natin. Nakita natin ang epekto ng sobrang nasyonalismo gaya ng nasismo. Naiintindihan ko, kaya noon siguro ay tinanggap yon. Baka nakita mo nung dekada, si Senta ang cute at mabait na maliit na Pakistani na tito na hindi nakikialam sa iba. Maintindihan kung gano'n ang pananaw mo noon. Pero ngayon, tingnan mo kung ano nang nangyari sa mga lungsod ninyo. Tingnan mo ang nangyayari sa kalsada ninyo. Tingnan mo kung ano ang nangyayari sa mga universidad ninyo. Mula sa pagiging namumuno sa sektor ng edukasyon sa loob ng 400 taon maliit na bansa lang kayo. Pero nag-e-export ng napakalaking yaman ng kaalaman at agham. Napunta kayo sa ganito. Ganito na lang kayo ngayon. Ang mga universidad ninyo ang nagluwal kina Sir Isaac Newton, Charles Darwin, John Locke, at David Hume. Ito na lang ang meron kayo ngayon. Ganito na lang kayo ngayon. Sabi ng mga Arabo, hindi na namin ipapadala ang mga anak namin sa universidad ninyo dahil masyado ng Islamisado. Makapaniwala ka ba rito? Si Allah ang nagpapasya kung sino ang gagawing martir. Mga lalaki at babae, pwede ba silang maging magkaibigan lang, mga kaibigan? Mga kapatid na babae, ano sa tingin nyo? Pwede ba silang maging magkaibigan? Hindi. Hindi! Tayo, mga lalaki, kumuha ng babaeng Wolkestani na may asul na buhok. Bakit hindi natin sila dalhin doon? Bakit hindi natin isama ang mga bakla at babaeng may lilang buhok at hikaw sa ilong sa mga komperensya? Nakakagulat talaga, totoo yan. Napaka-interesanteng klinikal na sakit ito.
May video ako at ipapakita ko sa inyo kung sino ang mga babaeng tinutukoy ko. Naghihintay tayong bumukas ng kaunti ang pinto para makalusot. Ano sa tingin niyo mga kapatid na babae? Ganun ba ang mga lalaki? Lahat sila ay nagsasabing oo, lahat sila. Ano ang ginagawa ng isang tao kapag napag-isa siya kasama ang ibang kasarian? Naglalaro siya ng apoy ayon sa prinsipyo ni Abu Taymi. Ibinaba niya ang tingin ng may dumaan na babae at di napigilang tumingin. At ang pinakamalaking tukso na iniwan sa mga lalaki ay ang tukso ng mga ito. Mga babae, unawain ninyo, mga kapatid kong babae, mahina ang mga lalaki. Iyan ang malaking problema. Anong tingin mo, Sheikh Muhammad? Anong pangalan mo, Ahi? Mujahidullah. Tama ba? Mujahid. Taga Pakistan ka ba? India. Naway si Allah na ang bahala kay Modi. Tama ba? Mahal na mahal ko ang mga estudyante ng Allah sa universidad. Seryoso ako. Tama ba? Siyempre, sa halal na paraan. Hiling ko kay Allah na magsama tayong muli. Tama, sa Manchester, ang mga lalaki. Naramdaman niyang dapat banggitin ang halal na paraan, pero hindi ito lumabas ayon sa gusto mo. Sabi niya, mahal ko ang mga estudyante sa universidad. Ang halal na paraan? Oo, ano yun? Kaya sila ang mga taong nagbubulag sa isipan ng ating kabataan. Hayaan mo ipakita ko pa sa iyo ang isa pang video ng imam na ito. Tingnan mo ang imam na Brito na ito. Sinasabi niyang maaring kaunti lang tayo, pero kaya nating talunin ang mga hindi naniniwala, ibig sabihin, ang mga Briton. May nagsabi sa akin na pupunta raw sila sa Wakefield ngayong weekend, pero duda akong matutuloy. Nakikita mo na, ang mga protesta na ginagawa nila ay sa mga lugar kung saan kakaunti lang ang bilang ng mga mu'minin. Sa Bandang Timog, Ang mu'minin ay tumutukoy sa mga mananampalataya o Muslim. ilan lang ang nakabasa ng kasaysayan ng labanan sa Badr, na kung saan 313 lang tayo, pero natalo ang hukbong may 1,000 dahil lamang ito sa. Hindi naman talaga ganoon kagilagilalas. 3 beses lang naman ang lamang nila. May mas magagandang halimbawa ng mga nagtagumpay laban sa kalaban kahit mas malaki ang agwat ng bilang. Pero ito rin ay kalokohan dahil sa Quran. Nakatanggap sila ng tulong mula sa mga anghel. Sige, dumating ang mga anghel. Alam mo yung sa Lord of the Rings, The Return of the King, kung saan dinala ni Aragorn ang hukbo ng mga multo at nilampasa lang nila lahat ng kalaban. Kaya parang ganun daw ang nangyari sa labanan sa Badr. Pero ito rin mismo ang kalokohan na sinubukang ipaniwala ni Muhammad sa mga Muslim noong hinihikayat niya silang maglunsad ng jihad laban sa... Hindi ko na maalala kung sino sila. Sinabi niya na ang isang mananampalataya ay katumbas ng 100 hindi naniniwala. Kaya ang mga Muslim napaisip ng, ano ba to? Ibig bang sabihin, magiging 1,000 lang kami at sila naman 100,000? Kaya tumanggi talaga ang mga Muslim na sumama. Sabi nila, hindi, mapapahamak lang tayong lahat dyan. Oo, matatapang kami, pero hindi namin kayang talunin ang kalabang mas marami ng 100 beses. Kaya lumabas ang talata na nagsabing ang mga Muslim ay isa laban sa 10, hindi isa laban sa 100 tao. Sumama sila, pero hindi ko alam ang nangyari sa labang yon. Nasa Quran yon. Kaya syempre, kung isa kang general at may ilang libong tao ka lang, syempre, palalakasin mo ang loob nila. Sabihin mo, oy, matatalo ninyo sila. Huwag matakot, kasama natin si Allah. Ganyan mismo ang ginagawa ng payasong to. Sa totoo lang, hindi siya matalino at naniniwala siyang may mahiwagang kapangyarihan ng mga Muslim. Ganito ang pag-iisip kaya napapasubo ang mga Muslim sa mga bagay na hindi nila kaya. Iyan ang dahilan kaya nila ginawa ang teroristang pag-atake noong Oktubre 7. Akala nila kapag inatake ang mga Hudyo, magwawakas na ang mundo. Alam mo, naniniwala ang mga Muslim na sa katapusan ng panahon, papatayin nila ang mga Hudyo kaliwat kanan at kakampi nila si Allah. Lagi nilang iniisip ito, kaya nanggugulo sila. Pero hindi naman nagpapakita si Allah. Pisikal na uri. Ganyan na ang nangyayari sa loob ng 300 taon. At parang sinasabi nila, siguro sa susunod na lang. Siguro sa susunod, sasama na si Allah sa atin.
Malakas ang pananampalataya nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang magagawa natin ay ipagdasal na gabayan niya ang mga ito sa Islam. May ilan sa mga miyembro nila na tumalikod na sa kanila, lubos na tinututulan ang kanilang mga itinuturo at sinasabi na, tingnan mo, dati akong kabilang sa kanila pero hindi na ako sumasang-ayon sa kanila dahil napagtanto kong masyado silang radikal sa kanilang mga paniniwala. Kahit anong gawin nila para wasakin ang Islam, mananatili ito hanggang Yomul Qiyamah dahil pangako iyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. At iyan ang dahilan kung bakit ang Islam ang pinakamabilis lumaganap na relihiyon saan ka man magpunta sa mundong ito. Kahit gaano mo pa. Ito ang pinakamabilis magparami na relihiyon. Ang tanging dahilan kung bakit nagbabago ang demografya ay dahil sa imigrasyon ng mga Muslim. Sinubukan na nilang sirain ang Islam, 1,400 taon na ang nakakaraan kay Propeta Ali. Nabigo sila nun. May mga taong sumubok sa buong kasaysayan, nabigo sila nun. May mga taong sumusubok ngayon, nabibigo rin sila sa kasalukuyan. Patuloy silang susubok hanggang Yawmul Qiyamah, ngunit mabibigo dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang magpuprotekta sa Islam kahit walang ibang magprotekta. Malinaw. Kalokohan ang huling sinabi niya. Yan ang kaibahan ng realistiko at dogmatiko. Akala ng mga ito na palaging mananatili ang Islam. Ang Islam ay umiral pa lamang na ng 1,000 at 400 taon na isang karaniwang haba ng buhay para sa mga reliyon. Mawawala rin ang Islam. Hindi ito magtatagal sa siglong ito. Oo, istorbo sila sa kanduran. Pero sa mundo ng mga Muslim, walang infidel na masisisi. Sa kanduran kasi, booming na negosyo ang dawa. Lagi nilang sinasabi, uy, maraming tukso sa paligid ng mga di naniniwala. Galit sila sa atin, bla bla bla. Kaya nagiging masarado ang umiral na populasyon ng Muslim at nagiging mas tribal sila. Pero sa mundo ng Muslim, wala silang ganung hamon dahil sila ang nangingibabaw sa bawat aspeto ng buhay. Sa Pakistan, ang mga Hindu at Kristiyano, hindi naman nila tinatakot ang mga Muslim. Hindi nila tinatakot ang Islam. Kaya kapag nakita nila na walang nagbabanta sa Islam, iniisip nilang walang kwenta at hindi interesante ang relihiyong ito. Kaya sa bawat bansang Muslim na tinitingnan mo, ang pagtalikod sa pananampalataya ay kumakalat na parang apoy sa gubat. Ipakikita ko sa inyo kung sino ang mga babaeng ito, gaya ng mga kailangang dumalo sa sermon sa universidad sa Britanya. Tingnan mo ito, yung Bob laban sa isa sa mga babaeng yon. Ito ay kabaliwan. Binawi ni Muhammad ang kasunduang pangkapayapaan. Baliw ka ba? Isa kang pasista. Isa kang pasista. Isa kang Kristiyanong pasista. Wala siyang alam sa sinasabi niya. Lahat ng sinabi niya tungkol sa pagsira ni Muhammad sa kontrata ng mga Hudyo at Kristiyano ay totoo. Oo, ginawa niya yon. Siya ang gumawa at siya rin ang sumira nito. At hanggang ngayon, sinasabi pa rin nila na, ang mga Hudyo ang sumira nito. Pero sa totoo lang, hindi nila ginawa. Nagtago lang si Muhammad sa isang teknikalidad. Detalyado ko itong ipinaliwanag sa aking libro, The Curse of God, Why I Left Islam. Tingnan mo ito. Pero tingnan mo, wala talaga siyang alam sa sinasabi niya. Pero kailangan pa rin niyang sabihin, ikaw ay isang pasista. Ikaw ay isang pasista. Ang Kristyanismo ay isang napakasamang ideya. Si Muhammad ay mula sa relihiyon sa gitnang silangan. Tanga ka ba? Lumayas ka? Umalis ka? Umalis ka, lumipat ka sa ibang lugar. Wala namang may gusto sa'yo dito. Lugar ko to. Hindi ito sa'yo. Hindi ito sa'yo. Ang mga ninuno mo siguro ay nang abuso lang ng mga tao. Tingnan mo ang mga taong to. Sino sila? Gagawa ako ng hiwalay na video tungkol dito kasi humahaba ng video na to at may iba pa akong gustong ibahagi tungkol sa British Patriots. Ito ang mga babae, mga pare. Ito ang mga siraulong bumabagsak at gusto ring hilahin tayo pababa.